Sa bansa kung saan nalaganap ang kahirapan, Ititiis mo kaya ang kala ng iyong tiyan? sa kalagitnaan ng hirap sa lipunan, Paano mo sasabayan ang kahirapan? Kagutuman, kawalan ng kalinisan, kakulangan sa kaalaman. Kapag ito na ang naranasan, dalawa lang ang pagpipilian, marangal na buhay o kulungan. Ang impormal na sektor ay binubuo ng mga gawain o trabaho na hindi nirehistro o di opisyal na kinikilala ng gobyerno. Ito ay madalas na nangyayari sa mga impormal na pagawaan o serbisyo tulad ng street vendor o paglalak ng mga serbisyo sa maliit na negosyo. Pangalan niyo kuya? Jay, Edad ko. 26 years old, Saan po kayo nakatira? Santa Cruz, Manila. May pamilya po kayo. Meron. Kayo po yung nagsusustento. Opo. May dati po kayong trabaho bago po kayo Marketing. marketing. 3 years sa marketing. Paano niyo po nasimulan? And, perhaps ito, ano lang ako nangangamuhan. 20% sa amin. Hanggang kailan niyo na ginagawa yung ganyan? 7 months ago. 7 months na po bago po. May mga ano po ba kayo balakid sa pagtitinda niya? Likewise ito, matumal dahil sa pasukan, half day na lang, this mainit rin. Ano, pag may pasok mo, doon po yung Malakas, oh. naisip niyo po bang i-improve kasi 7 months? Meron na rin ano, pag nakaka-capital para sa akin, di naman ako tatagal dito eh. Sayang din ang pinagtapusan ko. May pinagtapos. Opo. Ano po yung tinapos? Business ad. Oo. Kasi pumunta lang kami dito sa sa Manila, galing Leyte. Kaso lang walang capital para may renta ng bahay. Ito bilang vendor, libre bahay. Kaso lang ito, kailangan naming bebenta. Bago nakikipagsapalaran. Opo. Ano po masasabi mo dahil di kayo nagbabayad? Po. Di po kayo nagbabayad ng buwis sa pagbibenta. Ano po masasabi mo? Para sa akin, nagbabayad rin ako kasi binibili ako sa labas. Oh. By tax, like load sa convenience store, binibili namin pangangailangan pang-araw-araw. Ano po mensahe na masasabi tungkol sa mga discrimination na natatanggap nyo, yung mga madumi daw po yung tinitignan ng mga tusok-tusok, yung mga ganun. Hindi lahat. Hindi lahat. Merong ibang vendor na may namadali, and kahit mabaho, tinda pa rin. Kasi ganun din lang ang mga negosyante. Pag may negosyanteng maluho sa pera, kasi kailangan talaga pera umangat. Interest nila kailangan umangat pa sa kapital. Kaya pag hindi nila ititinda yung mabaho, babagsak yung nila, negosyo. Kaya ibang negosyante, may ganyan, yung mababaho, titinda pa rin nila. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you. Sana po bago pa po yan bago kayo umano. Mula sa pamahalaan, kadalasan ito ang mga negosyong palipat-lipat o walang permanenteng pwesto. Katulad na lamang ni Kuya Jai at Ate Gina, na madalas palipat-lipat ng pwesto depende kung saan mas mabenta o kung saan hindi sila masisita ng otoridad.
4. Saan po kayo nakatira? Saan? Hermosa. Dati na po kayo taga. Hoy, wala pa! Saan po ka? Dati ng taga Hermosa. May pamilya po kayo. Meron. Kayo po nagpapaano, may asawa po. Meron. Ano po yung pangalan? 3. Pareho po kayo ng asawa na nagtatrabaho. Oo. Ano po trabaho? Tireman. May dati po kayong trabaho. Kayo, bago po kayong mag... Ano ba? Bago po, ay may dati pa po kayong trabaho bago po kayo mag-invest. Oo. Nasa ano lang, housewife lang. Yung nagiging kaabalahan niyo. Oo. Eh, paano niyo naman po nasimulan itong business na? Dati kasi yung nagpa-prosyento sa akin, yung pinsan ko. Tapos ngayon, sabi ko sa kanya, gusto ko mag-solo. Pinagbigyan naman niya ako, kaya yun. Ako na lang nag-continue. Sinulo ko na lang tong business na to. Maganda naman po yung Okay naman, kahit paano, nakakatulong sa asawa ko. may mga balakid po ba, mga problema habang nagtitinda kayo? Ano po yung mga mahirap? Yung halimbawa, naguhulihan, syempre pinapaalis ka, kung saan ka nakapwesto, papaalisin ka, lilipat-lipat, gano'n. Sapat naman po yung kinikita niyo. Minsan hindi, minsan okay na rin. Kahit Tinanong namin ang kanilang rason sa pakikipagsapalaran. Iba-iba man ang kanilang pinaglalaan ng hirap at pagod. Ngunit kung tutuusin ay pare-pareho lang ang kanilang rason sa pakikipagsapalaran. Ito ay para matustusan at matulungan ng kanilang mga mahal sa buhay. Nakakalungkot mang isipin, ngunit ang simpleng pamamaraan na ito para mabuhay ay mas masamang epekto rin sa ekonomiya at sa atin. Dahil hindi rehistrado ay bumababa ang nalilikom na buwis. Dagdag pa dito ang banta sa kalusugan ng mamimili, pagkat hindi dumadaan sa tamang pagsusuri at hindi rin dumadaan sa safety protocol sa pinapatupad ng pamahalaan. Isa pa ang paglaganap ng mga illegal na gawain at krimen. Lahat ng ito ay dahil sa kagustuhan ng tao ang kumita at matustusan ang pangangailangan at kagustuhan bilang isang tao. Pagtatayo ng sari-sari store, pagbebenta ng tusok-tusok, prutas, merienda, o kahit mga illegal na gawain tulad ng pagnanakaw. Ang lahat ng ito ay sumisimbolo sa pagiging mapamaraan ng mga Pilipino upang labanan ang sakit na kahirapan. Sa ganitong paraan ay kahit papaano may ahon nila ang sarili sa pagkaluhod sa kahirapan. Dahil sa uli, isa lang naman ang dahilan kung bakit sila nakikipagsapalaran sa ganitong klaseng pamumuhay. Simple, dahil nais nilang mabuhay.